What's up everyone? So sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung email marketing for affiliate offers. Basically, ipapakita ko kung paano mo pwedeng kunin yung email list mo kahit gaano pa kalaki yan at gawing actual affiliate income. Completely free, step-by-step tutorial to. So sana may mapulot kayo dito. So ayan, alam naman nating lahat kung ano yung email marketing. Alam din ng lahat kung ano yung affiliate marketing. Pero hindi ganun karami yung talagang pinagsasama yung dalawa. Ang totoo, pwede kang kumita ng malaking pera by promoting affiliate offers gamit yung email list mo. Hindi mo kailangan magbenta ng sarili mong product. Pwede kang magbenta ng product or service ng iba. So, dumaan tayo sa simpleng math behind it. Kunwari meron kang email list na may 1,000 subscribers. Pag nag-send ka ng email, sabihin natin na 40% yung nag-open. Ibig sabihin, sa bawat email na sinend mo, may 400 people na magbubukas nun. Na kunwari meron kang 5% CTR or click-through rate. Ibig sabihin nun, mga 20 people yung magkiklik dun sa link sa email mo. And yes, yung link na yun papunta sa isang affiliate offer. Now, syempre, iba-iba to. Depende sa affiliate offer. Pero sabihin na lang natin na meron kang earnings per click na $15. Yes, maraming offers dyan na ganun kataas yung EPC. So, kung i-multiply mo yung 15 by 20, ibig sabihin, kumikita ka ng around $300 on average %. Isa pa sa pinakamagandang part nito is yung email, ikaw talaga yung may-ari. Walang ibang may hawak nun kundi ikaw. Listahan yan na own mo mismo. So, walang algorithm lottery. And pwede kang mag-send ng email kahit kailan mo gusto. So, ngayon na alam mo na kung gaano ka-powerful yung email marketing, kapag sinama mo siya sa affiliate offers, dadalhin ko na kayo step by step kung paano talaga mag-setup ng ganito. So, syempre, yung unang step dito is pagpili ng tamang offers. Hindi lahat ng affiliate offer gumagana sa email marketing. In fact, yung email list na meron ka or yung i-build mo pa lang, iba-iba talaga yung magiging performance. Depende sa offer. And lahat to nakadepende sa niche mo. Sino ba yung mga taong nag-sign up sa email list mo? Bakit sila nag-sign up? At ano yung mga interests nila? So number one talaga, kailangan pumili ka ng offer na match sa list mo. Now, based sa experience ko, karoon na ako ng success sa pag-promote ng affiliate offers via email gamit yung iba't ibang brands. Kunwari, Omnis. Gumagana siya ng maayos sa email. Hostinger, okay na okay rin. Website hosting platform siya. Nagkaroon din ako ng good results sa Shopify. And ayan, depende talaga sa audience mo. So hindi ko na masyadong papahabain to. Ikaw naman talaga yung mas nakakilala sa audience mo. Now, kung wala ka pang affiliate offers na pinapromote ngayon, yung i-recommend ko is lumabas ka lang and pumunta ka sa Impact Radius, Partner Stack, Awin, or Amazon Associates. Bumuha ka ng account doon, pumili ka ng mga offers na feeling mo babagay sa email list mo. Tapos mag-apply ka sa mga affiliate programs na yon. Now, yung mga main things na tinitignan ko is yung EPC or earnings per click. Basically, kung magkano yung kinikita mo on average per click. And sobrang nag-vary to. Pwedeng ilang cents lang per click hanggang $10, $20, or even $30 per click. Tinitignan ko rin yung commission percentage or yung commission per action. May ibang affiliates na nagbabayad base sa clicks. May iba naman base sa actions. Pwedeng sign up, funded account, kung ano man yun. Tinitignan ko rin yung cookie length. Mas mahaba, mas okay. Ideally, gusto mo ng at least 30 days. Pero usually, nasa 30 to 90 days yan. Kunwari, may cookie length ka na 45 days. Ibig sabihin nun, credited pa rin sa'yo yung sale within 45 days. Kahit mag-click sila, umalis, tapos bumalik ulit. Importante rin na alam mo yung refund rate. Kasi hindi sila nagbabayad ng affiliate commission kapag nag-refund yung tao. And syempre, importante rin sa akin yung brand trust. Ayoko magpadala ng mga tao sa spammy na offer. So talagang nagtatrabaho lang ako with reputable companies. So nakalogin ako ngayon sa isa sa mga Impact Radius accounts ko. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano maghanap ng brands. Punta lang kayo dito sa All Brands and ayan, makikita nyo libo-libong companies yung nasa affiliate networks na to. Pwede nyo silang i-browse. Pwede rin kayo mag-sort gamit yung iba't ibang categories. Kunwari, gusto kong tignan yung educational. Click ko lang to. Papakita niya lahat ng companies na pasok sa category na yan. Kunwari, itong isa nagbabayad ng 20% per sale. Itong isa naman 30 to 45% per sale. So, Coinbase, malamang kilala nyo to. Pag-click mo dito, may kita mo na nagbabayad sila ng 50% ng transactions, which is honestly, ang ganda nun. And dito sa baba, may kita mo yung 30-day earnings per click. So, ayan, may kita mo na $1.3 per click siya. Napakita rin dito yung response rate at yung acceptance rate. And huwag ka masyadong mag-worry sa funding status. Basically, ang gagawin mo lang talaga is mag-join or mag-apply. And yan na yung proseso kung paano ka magsa-sign up sa mga affiliate offers na to. Very similar to sa 90-10 or 80-20 rule. Kung saan karamihan ng kita mo ay manggagaling sa maliit na percentage ng affiliates mo. Ganun talaga palagi yan. Pero kailangan mo talagang lumabas, mag-test, at alamin kung alin sa mga affiliate offers yung nag-work para sa audience mo. So ngayon, pag-usapan naman natin kung paano i-build yung email list mo. Yung mga foundational things na kailangan mong malaman. Ang totoo kasi walang basta-basta magbibigay ng email nila sa'yo nang walang dahilan. Kailangan may exchange of value. Ibig sabihin, may ibibigay ka sa kanila. Tapos kapalit nun, ibibigay nila yung email nila. Dito na pumapasok yung lead magnets. Yung lead magnet, pwedeng something like website starter kit. Pwede ring 7 email templates na nagsasell gamit ang PDF. Pwede ring 10 AI prompts para sa isang niche. Usually digital to, like PDF or template, na isa-send mo sa kanila once ibigay nila yung email nila. Ito talaga yung main thing na gagamitin mo para i-build yung list mo. And para sa akin, sobrang crucial na meron ka nito. Kasi kung wala, honestly, walang magbibigay ng email sa'yo. Now, yung email platform na personally ginagamit ko is Omnisend. So, ipapakita ko talaga sa inyo kung paano to gawin. Maglalagay din ako ng link sa baba. Yung Omnisend link ko. And pag ginamit nyo yun, makakuha kayo ng 30% off sa kahit alin sa paid plans nila for 3 months. And yeah, gusto ko talagang gamitin yung Omnisend. May iba pang email tools
tools dyan, pero ito yung pinaka-preferred ko. And encourage ko kayo na sumabay lang sa video na to. Yun talaga yung best way para matutunan siya. May free plan din sila kung gusto nyo lang munang itry. So honestly, wala namang mawawala kung susubukan nyo. So ngayon, nasa Omnisend dashboard na ako. Pag pumunta ako dito sa forms, tapos i-click ko yung create form, dito na ako makakapili mula sa isang malaking list ng form templates. Ang goal ko dito is mag-collect ng subscribers. So pipiliin ko to. And then, makikita nyo na ang dami na nilang pre-built options para sa inyo. Maraming angles na pwede nyong gawin pagdating sa pag-provide ng value. Kunwari, pwede nyong ipaspin yung wheel. Pwede kayong magbigay ng predetermined discount. Pwede kayong mag-send ng PDF. Basically, kahit ano pwede. Para lang ipakita sa inyo, gagamitin ko tong isang to. So, i-click ko lang yung use template. Madali lang naman siyang i-edit. Pwede nating palitan yung text dito, palitan yung colors, piliin kung ano yung laman ng bawat slice, pati yung probability. And yeah, kayo na ang bahalang mag-explore dito. Madali nyo lang itong ma-figure out. Hindi na ako masyadong mag-i-in-depth dito. Pero isa lang to sa mga ways kung paano ka pwedeng mag-collect ng emails. Once tapos ka na dito, click mo lang yung enable form and pwede mo na siyang i-embed sa website mo. Now, isang bagay na talagang kailangan mong gawin is gamitin yung branded domain mo sa pag-send ng emails. So, pupunta ka sa store settings, tapos domains, mag-a-add ka ng domain dito, tapos i-verify mo siya. May ilang steps lang na i-verify mo sa loob ng Omnisend. Tapos after nun, kailangan mo ring i-warm up yung email. Huwag kang mag-send agad ng sobrang daming email sa umpisa kasi makakasama yan sa email deliverability mo. I-recommend ko na magsimula ka sa plain text or very light HTML emails. Now, once may nagbigay na ng email nila, may ilang bagay kang definitely kailangan gawin. Una, kailangan mong gumawa ng tag. And sobrang importante nito, lalo na kung magpo-promote ka ng affiliate offers sa iba't ibang niches. Kunwari, may nagbigay ng email nila para sa lead magnet tungkol sa how to build a website. Dapat itag mo sila as website. Yung pagkakaroon ng email segments at iba't ibang audiences is sobrang importante. Kasi yung pinakaayaw mong mangyari is mag-send ka ng sobrang niche na offer sa isang very general audience tapos i-expect mong magko-convert yan. Hindi talaga gagana yon. And malaki yung magiging tama sa results mo. Next, gagawin mo na is gumawa ng mga automations. Basically, magkakaroon tayo ng welcome email na lalabas. Dito mo pwedeng ibigay yung lead magnet. Plus, mag-send ka rin ng email sequence. Kunwari, 3 email sequence na lalabas sa day 1, day 3, day 5. Gets nyo na yun. So, sa loob ng Omnisend, pupunta lang ako dito sa automation. Tapos, kiklik ko yung create workflow. Dito makakapili kayo ng iba't ibang pre-built automation workflows. For this video, papakita ko muna itong welcome sequence. Meron siyang isang email, tapos isang SMS. So, click lang natin yung customize workflow. Makita mo na yung trigger is nakaset sa sign up form. Pwede rin tayong gumawa ng ibang audience filters or exit conditions kung gusto natin. Pero basically, yung nangyayari dito is once may nag-subscribe, maghihintay siya ng 1 minute. Tapos magsasend siya ng email. After nun, maghihintay siya ng 1 day. Tapos magsasend naman ng SMS. Now, nakaset to for an e-commerce store. So malamang hindi nyo gagamitin to ng ganito. Instead, ang gagawin lang niya is ibigay yung lead magnet at i-welcome sila sa email list mo. Yung editor dito ay sobrang dali gamitin. Pwede mong i-click to at palitan yung delay kung gusto mo. Kunwari, kung gusto kong gawing 1 hour, pwede ko yung gawin. Pag-click mo naman dito, pwede mo nang i-edit yung email at kung ano mismo yung isasend. So make sure na palitan nyo lahat yan ayon sa gusto nyo. Para i-edit yung content mismo, click lang natin tong button na to dito. Yung email editor sa Omnisend is sobrang dali lang gamitin. Click mo lang kung ano yung gusto mong isend. Pwede tayong mag-add ng iba't ibang elements dito. Pag-click mo dito, pwede rin tayong pumili ng iba't ibang layouts. And yeah, base sa nakita ko, yung pinaka nagwo-work sa affiliate marketing via email is yung sobrang simple na HTML or plain text lang. So hindi mo na kailangan gumamit ng layout na ganito. Pwedeng text lang, i-edit yung content dito, palitan yung mga parts, mag-add ng logo, and ayan na. Yan na yung email na isasend mo. Same lang din sa SMS. Pwedeng palitan nyo lang yung mga lalabas dito. Pwede rin tayong mag-add ng ibang steps. Kunwari gusto nating magdagdag ng isa pang email. Ibig sabihin nun, yung email na to is masasend sabay dun sa SMS. Pwede rin tayong maglagay ng delay kung gusto natin. And ayan, basically ganyan lang magdagdag ng email sequence sa workflow na to. Automations talaga yung susi dito. Syempre ayaw mong mano-mano to gawin palagi. Gumawa ka lang ng mga automations sa Omnisend, tapos hayaan mo nang lumabas yung emails automatically based sa predetermined schedule. Now, para sa welcome sequence na to, yung nire-recommend ko lang talaga is gaya ng sinabi ko, magbigay muna ng value. Pwedeng yung lead magnet muna, tapos konting value para ma-warm up yung audience mo. After nun, pwede na tayong mag-setup ng one-off email campaigns. Kunwari, pumunta ako dito sa campaign, tapos kiklik ko yung create campaign, pili tayo ng email, ilalagay natin lahat ng info dito, tapos pipili ng template. Kunwari, piliin natin to, edit lang natin yung laman nito, click save, piliin natin yung recipient. Kung aling subscribers yung makakatanggap. And syempre, recommended ko talagang gumamit ka ng different segments. Kaya importante na nakasetup yung mga tags at segments mo. Always send a test email muna. After nun, i-review mo yung campaign. Tapos click send. Now, pagdating naman sa pagsulat ng emails na nagko-convert, hindi ko na to masyadong papahabain sa video na to. Pero yung main idea lang is kailangan mong magbigay ng value sa audience mo. Sa tingin ko, maraming tao yung nakakaalala na pwede lang silang mag-build ng list tapos bombahin na lang ng affiliate offers. Benta dito, benta doon. Hindi gumagana yon. Kapag ginawa mo yan, mapapagod yung audience mo. Darating sa point na hindi na nila bubuksan yung emails mo kasi alam nila na puro pitch lang. So, bababa yung open rates. Bababa na rin yung click-through rates. And syempre, sa affiliate marketing, conversions talaga yung mahalaga. So, kung ganun, wala ka talagang kikitain.
Kaya kailangan mo talagang magbigay ng value sa audience mo at isingit yung mga offers, naturally, sa emails mo. Gumagamit ako ng tools tulad ng ChatGPT, Claude at Gemini para tumulong sa pagsusulat ng emails. Pero yung pinaka-importante pa rin is may value yung binibigay mo sa audience. Para sa akin, sobrang nag-work yung educational at tutorial type na content. Basically, nagsasend ka ng email tapos tinuturuan mo sila kung paano gawin yung isang bagay. Kunwari, email subject na tulad ng how to do this in X days or how to get this result without this pain or this tool versus this tool. Alin yung mas okay? Pag ginawa mo yan, tapos nagbigay ka muna ng value sa email and then saka mo ipepresent yung affiliate offer bilang solution, doon talaga siya pinaka nagko-convert sa affiliate marketing. At least based sa experience ko. Pwede ka rin maging creative, right? Hindi mo naman kailangang ilagay agad yung affiliate link mismo sa email. Pwede ka rin mag-link papunta sa isang video na ginawa mo na may affiliate offer sa description or sa ibang page. Hindi kailangan na direct link agad sa email. And kung gagawin mo ba to or hindi, nakadepende talaga yan sa kung anong klaseng offers yung pinopromote mo. Gusto ko rin kayong i-remind na kailangan meron kang affiliate disclosure sa email mo. And tandaan din na may kanya-kanyang rules yung ibang affiliates. So make sure na sinusunod mo lahat ng guidelines nila. Now, isang bagay na gusto ko talagang makita nyo is yung segments na makikita nyo sa ilalim ng audience. Sobrang importante na gumawa kayo ng segments para sa email list nyo. So pag kinlik ko tong button na to, makikita nyo yung ilan sa mga pinaka-popular na segments na nire-recommend ng Omnisend. Kunwari, itong active email subscribers. Ito yung mga taong nag-open ng kahit isang email within the last 30 days. Pwede kang mag-send ng email sa kanila lang. Pwede ka rin mag-send ng email sa mga taong bumili during one of your sales. Yung iba dito is more for e-commerce brands. Pero marami rin sa kanila na pwede gamitin para sa general email list. So basically, yung nire-recommend ko is pumili ka ng isa sa mga popular segments na to. Kunwari, itong isa. Click mo yung customize. Tapos galawin mo lang yung filter. Pwede kang maging mas detailed. Kunwari, palitan mo yung 30 days to 45 days. Pwede ka rin pumili ng tags instead na subscription status kung gusto mo. Ang daming pwedeng sort dito. After nun, click mo lang yung save and show contact. Pangalanan mo lang. Kunwari, test. Tapos, ipapakita na niya lahat ng contacts na pasok sa filter na yan. Now, sa next section, gusto ko namang ibigay yung tips and tricks ko kasi maraming moving parts pagdating sa email marketing. Lalo na pag affiliate offers na yung usapan. Gusto ko lang kayo makatipid ng oras. So, gaya ng nabanggit ko na kanina, pagdating sa affiliate sends, mas okay na pumili ka ng light na template or text only lang. Kung may e-commerce store ka or nagbebenta ka ng products, dun okay yung may mas visual appeal. Pero based sa experience ko, yung sobrang simple na designs or plain text, yung pinaka nag-work para sa affiliate offers. And yung main reason nito is value-driven siya. Yung value kasi galing sa text mismo, hindi sa design. Isa pang pwede mong gawin is i-resend yung email sa mga taong hindi nag-open or hindi nag-click dun sa link. Kaya sobrang importante na gumamit ka ng specialized software tulad ng Omnisend para matrack mo lahat ng gantong bagay. Sobrang importante rin na meron kang maayos na lead magnet. Ang reason nito is mas humihirap na ngayon kumuha ng emails. Hindi ko sinasabing wag mong gawin, pero kailangan mo talagang maintindihan na mas mahirap na siya ngayon. Hindi ka pwedeng basta maglagay lang ng form sa website mo tapos i-expect mo na ibibigay na agad ng mga tao yung email nila nang walang kapalit. So yung klase ng lead magnet na ibibigay mo, kung discount man yan or kung ano pa, kailangan maayos talaga. Lagyan mo ng effort. Pag ginawa mo yan, tataas talaga yung conversion rate mo. Huwag ka lang umasa sa AI na gumawa ng isang bagay in 5 seconds. Tapos i-expect mo na magpo-perform yun. Kailangan mo talagang maglagay ng sweat equity dito. Pagdating naman sa pag-engage sa email list mo, wag kang magsasend ng mass email sa lahat. Lalo na kung galing sila sa iba't ibang lead gen offer. Kung merong mga tao na into emails, meron na into business, meron na into e-commerce, kung ano man yan, kailangan mong gumawa ng iba't ibang tags at segments para sa bawat grupo. Wag mong ipopromote yung affiliate offer sa buong email list mo agad. Sa halip, ipromote mo sila sa specific segments. Mas tugma yung offer sa audience, mas okay yung conversion. Mas mataas yung open rate. And yan talaga yung nakakatulong para hindi mamatay yung email list mo. Huwag ka ring mawawala ng matagal sa pag-send ng emails. Nakita ko na to ng paulit-ulit. Magbibuild ng list yung mga tao tapos hahayaan na lang nilang mamatay kasi hindi na nila ine-engage yung audience. Maikli lang ang attention span ng mga tao, right? Hindi nila naalala kung ano yung pinag-sign upan nila. Kunwari, naghintay ka ng 6 months bago mag-send ulit ng email. Ang isipin ng mga tao, hindi ko naman maalala to I-report nila as spam at sobrang nakasira yan sa affiliate results mo. Next, gamitin mo ng todo yung automations feature ng email marketing platform mo. Kunwari, sa Omnisend, sobrang fan ako ng automations. Ang dami kong nakasetup at tuloy-tuloy lang silang tumatakbo. Basically, ganito ka makakabuo ng business or company nang hindi ka laging pagod at paikot-ikot. And last thing, balik tayo sa pinaka-importante. Value-driven pa rin lahat to. Lahat sa affiliate marketing umiikot sa value and trust. Pag nagbibigay ka ng value, nagbe-build ka ng trust. Pag may trust na, dun na makikinig yung mga tao sa suggestions at recommendations mo. At dun na talaga sila nagko-convert sa affiliate offers mo. So ayan, basically pwede kang magkaroon ng email list na 100 people pero mas malaki pa yung kinikita kumpara sa email list na may 100,000 people. Lahat yan nakadepende sa intent ng mga tao, sa trust na na-build mo sa audience mo at galing yan sa pagbibigay ng value at sa pagpili ng tamang affiliate offers para sa tamang tao sa loob
loob ng list mo. So yeah, ganyan lang talaga ginagawa yung email marketing para sa affiliate offers. Kung may isang bagay man akong iiwan sa inyo, yun ay huwag kayong ma-frustrate. Kailangan talaga ng oras para ma-figure out kung aling affiliate offers yung nagwo-work para sa list mo. At kailangan din ng oras para ma-build yung list mo. Kailangan ng patience, kailangan ng consistency. Tandaan nyo lang na once naka-build na kayo ng magandang audience, ang daming paraan para ma-monetize sila. And yung paggawa ng email marketing gamit ang affiliate offers is isa lang sa mga pinaka-okay na paraan para gawin yun. Hindi mo kailangan ng sarili mong product or service. Pwede kang mag-promote ng products at services ng iba at kumita ng consistent revenue mula dun. Again, maglalagay ako ng link ng OmniSend kung gusto niyo siyang itry. Paglaruan nyo lang muna. Sobrang powerful niyan. And yeah, gamit yung automations at mga pre-built template, sobrang daming oras at stress yung masasave nyo. So sana nakatulong ang video na to at nabigyan kayo ng solid na step-by-step foundation kung paano talaga gawin to. Kung iniisip nyo palang gumamit ng emails para mag-promote ng affiliate offers, highly encouraged ko kayo na mag-take action. Kasi kung hindi kayo gagalaw, hindi nyo rin naman malalaman kung gumagana ba talaga siya or hindi. Kung may nakuha kayong value sa video na to, i-make sure nyo na i-hit yung like button. Mag-subscribe para sa mas marami pang content na ganito. And yeah, sobrang salamat sa oras nyo and takits tayo sa next video. Peace!